Hello everyone and welcome to our Malaysia Travel Vlog. In this video, makikita niyo ang aming 4 days and 3 nights na adventure. Mula sa tourist spots, pagkain, hanggang sa real life experience namin. So if you're planning a trip, this vlog is for you. Let's go! 2 days bago ang aming travel trip ay nag-fill out kami nitong Malaysian Digital Arrival Card nila. At itong ating eGov PH Travel Online para smooth ang aming departure at arrival process. March 18 nga ay nag-book kami ng round trip ticket from Manila to Malaysia gamit ang AirPass app. Mas mura nga dito kahit isang buwan na lang ang pagitan bago ang aming travel trip. At 5:15 AM nga ay nasa NAIA Terminal 1 na kami. Ang next na ginawa namin ay kumuha ng boarding pass at nagpatimbang ng aming luggage. Tip number 1 ay huwag niyong isakto ang 7 kg ang inyong baggage para less hassle kapag nasa airport na. Ihanda nyo na rin ang inyong boarding pass at inyong passport dahil dadaan kayo sa Philippine Immigration. Kung kayo naman ay employed, mas mabuting ihanda nyo na rin ang inyong hotel booking sa Malaysia, round trip itinerary, at higit sa lahat, ang company ID. Importante ang mga ito dahil maaaring hingin ito ng immigration officer bilang proof ng inyong travel. 4 hours nga ang biyahe from Manila to Malaysia at 12 noon naman nakalapag na kami sa KL Terminal 1, Malaysia. Talaga namang turistang-turista ang datingan ng father-in-law ko, diba? Kapag nasa Malaysia Immigration na kayo, ay handa nyo na rin ang inyong passport at Malaysian Digital Arrival Card para mas mabilis ang process. Mayroon na din current exchange sa airport kung saan pwede magpapalit ng Philippine Peso to Malaysian Ringgit. Noong nagpunta nga kami, nasa around 15 pesos per ringgit ang palitan. Mas okay na sa airport magpapalit compare sa labas ng airport. Nag-launch nga kami dito sa KFC sa loob ng airport. At ganito naman ang price ng mga menu nila. Nakakapanibago nga dahil malalaki ang fried chicken nila compare sa Pilipinas na kadalasan ay mas maliliit. Ang rice nga nila dito ay chicken rice ang tawag. Para nga siyang tinola na may gata ang lasa at may kakaibang flavor kumpara sa nakasanayan natin sa Pilipinas. May kasama nga rin itong coleslaw at drinks. Ang isang order nito ay nasa 21.49 ringgit or around 323 pesos kapag kinonvert sa Philippine Peso. Dito nga sa Malaysia ay normal lang ang maraming customer ang kumakain gamit ang kamay, lalo na kapag rice meal ang kinakain nila. After nga namin mag-lunch ay sinundo kami ng van service na nirentahan namin. Spacious nga ang van na sinakyan namin. Halos isang oras din ang biyahe from KL Airport to Sky Suite. Nung una nga ay parang Pilipinas lang ang view. Kaya talagang nakakapanibago dito sa Malaysia. At 3:16 PM nga ay nasa Sky Suite na kami. Ito ang aming accommodation for 4 days and 3 nights. Maganda nga ang location ng accommodation namin dahil walking distance lang ito papunta sa iconic na Petronas Twin Tower at ang Surya KLCC Mall. At eto naman ang itsura ng room namin. Super ganda ng ambience at talagang relaxing ang vibes ng place. May 3 rooms, 2 CR at may kitchen na rin kaya perfect talaga para sa family staycation. Spacious din ang buong unit at may blower na rin na pwedeng gamitin. Wala kaming dalang towel dahil bulky ito sa luggage kaya bumili na lang kami nitong disposable towel. Matibay naman siya at in fairness, 4 days namin siya napakinabangan. Good thing din na nakapagdala kami ng shampoo, conditioner, sabon at toothpaste dahil hindi pala ito provided ng Sky Suite na accommodation namin. Tip number 2 nga ay magdala kayong adapter plug dahil universal outlet ang gamit nila dito sa Malaysia. Mas convenient ito lalo na kung marami kayong gadgets na kailangan i-charge. At after nga namin mailagay ang aming gamit sa accommodation, namasya na rin kami dito sa Surya KLCC Mall. Feeling ko nga ay nasa Dubai ako dahil halos magkakatabi lahat ng sikat na luxury brands dito. Super social at ang ganda talaga ng mga ambience ng mall.
Ang Surya KLCC ay isa sa pinaka-famous at high-end mall ng Kuala Lumpur. Matatagpuan ito mismo sa paanan ng iconic na Petronas Twin Towers. Kumpleto na nga rito mula sa luxury brands, restaurants, cafes hanggang sa souvenir shops. Isa rin ito sa mga favorite tambayan ng mga tourists dahil sa magandang city view at access nito sa KLCC Park sa labas. Tip number 3. Kung kayo nga ay magde-day tour dito sa Surya KLCC Mall at gusto ninyo makakuha ng magandang spot para sa picture ng Petronas Twin Towers, dito kayo pumunta sa Surya Bridge. Kapag nakita nyo na nga itong public swimming pool, ibig sabihin ay malapit na kayo sa isa sa mga best photo spot ng Twin Towers. Maganda nga rito lalo na paghapon hanggang gabi dahil mas litaw ang ilaw at city vibes ng Kuala Lumpur. Ganito naman ang itsura ng food court nila dito sa Surya KLCC Mall. Malinis ang area at marami kang magpipili ang pagkain mula local Malaysian food hanggang international cuisines. Mapapansin mo rin na halo-halo ang mga tao rito. May local, may tourist, kaya very lively at maganda experience talaga, lalo na kapag first time mo sa Malaysia. At 8:30 PM nga ay nag-dinner kami dito sa Ikan Bakar, Ampang. Kumain din kami ng nasi lemak na parang binalot sa atin. Ang laman niyan ay kanin, peanut, dilis, boiled egg at ang kanilang special pesos. Worth 2 ringgit nga ito at around 30 pesos naman sa atin. Simple pero masarap din talaga siya, lalo-lalo na pag breakfast. Umorder din kami itong kambing soup na ang lasa ay manamis-namis at parang bulalo lang din. Worth 13.50 ringgit nga dito at around 203 pesos naman sa atin. Masarap nga ito guys at malambot din ng karne. Ang maganda pa nga sa kambing soup ay may unique way ito kung paano higupin ang bone marrow. Sobrang nag-enjoy din kami sa grilled fish pampano o ikan bakar na may smoky at flavorful na timpla. Yung paste nila ay combination ng onion, ginger, garlic, lemongrass, chili paste, tamarind paste at sugar. Kaya super rich ang lasa nito. Ito din talaga isa sa mga signature dishes ng Malaysia at Singapore. At ganito naman ang itsura sa Ikan Bakar, Ampang na restaurant. Sa harapan mo nga iihaw mga in-order mo at maluwag din ang space nila. Eto nga, pinaka nagustuhan ko sa lahat itong carrot susu na super creamy at hindi sobrang tamis, parang milk tea lang ang lasa niya, worth 7 ringgit or 105 pesos sa atin. Lahat ng in-order namin ay umabot ng around 440 ringgit or 6,600 pesos sa atin. Mura na nga daw ito at mas maganda wag ka na mag-convert. At 10 PM nga ay pumunta kami sa Petronas Twin Tower. Sabi nga nila, gabi daw talaga ang the best para mag-picture dito dahil mas maganda ang lights at city vibes. Tip number 4, kung papapicture kayo sa Twin Tower, mas okay kung sa tapat kayo ng public bank area magpapashoot. Doon kasi malinaw at maganda ang angle ng towers. May mga pag-alagala nga dito na photographer at 20 ringgit o 300 pesos naman ang singil nila for only 3 shots. Kaya naman kami nila nga nagpitsura at gumamit kami ng flashlight para lumiwanag ang shots. Eto naman ang mga kuha namin. Hanggang 12 AM nga lang ang bukas sa mga ilaw ng Twin Towers. Kahit 12 AM na nga dito ay madaya pa rin turista sa tapat ng Twin Tower. Dito na nga namin sa Malaysia at ito naman ang breakfast namin. Roti canay na 2.50 ringgit around 37.50 pesos at ang te ice ay 4 ringgit or around 60 pesos. Naalala ko tuloy ang breakfast ko noon sa Dubai dahil madalas ito rin ang kinakain ko sa office na may kasamang egg and cheese. Ang roti canay isa sa mga sikat na Malaysian breakfast food dahil sa crispy sa labas pero soft sa loob at masarap ipares sa curry or sauce nila. At ang te ice naman ay parang matcha vibes ang lasa pero hindi gaanong matamis kaya very refreshing inumin lalo na sa mainit na panahon. Super nag-enjoy nga ako sa breakfast namin. Dito na nga namin at pumunta naman kami sa Genting Highlands. Sumakay kami ng Grab mula sa aming accommodation na Sky Suite papunta sa KL Terminal. Mababait nga ang mga driver dito. Tingnan nyo, tuturuan pa namin yan.
Konting pasilip muna tayo sa kalsada dito sa Kuala Lumpur. Malinis at maayos dito at very modern city ang vibes. Disiplinado ang karamihan ng mga driver at bihira ka makarinig ng busina sa kalsada. At sa wakas nga ay nasa KL Terminal na kami at balak sana ay mag-bus pero naiwan kami dahil may specific schedule lang pala ang biyahe dito papunta sa Genting Island. Malinis at maayos nga ang KL Terminal nila. Ganito naman ang itsura ng 7-Eleven dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Eto at bumaba nga kami ng terminal ng bus. Tip number 5, kailangan talaga na on time kayong dumating dito sa terminal ng bus kasi 8 AM ang alis ng bus at 1 PM naman ang kasunod nito. Kaya naman, nag-rent na lang kami ng taxi na worth 200 ringgit o 3,000 pesos sa atin. Halos 1 hour nga din ang biyahe mula KL Terminal papunta rito. At parang Baguio ang daan dahil pasigsag-sigsag at puro paakyat. At eto na, papunta na tayo sa Genting Highlands. At eto naman ang kanilang operating hours. Ang ticket naman ay worth 32 ringgit per head or around 480 pesos. At ganito naman ang itsura ng kanilang self-ticketing counter. Ilalagay nyo nga lang inyong information at ayan na, may ticket na kayo, 'di ba? At dito nga kami pumila sa priority. Araw-araw nga ay napakadaming pila dito, guys. Ayan nga at magta-tap na tayo ng ticket natin. First time ko nga sumakay ng cable car kaya nung una ay super excited ako. Isa nga ito sa mga pinaka-famous tourist destination sa Malaysia dahil sa malamig nitong weather, beautiful mountain views at foggy vibes at maraming attraction na pwedeng pasyalan. Grabe talaga experience ko rito. Aside sa may fear of heights talaga ako, hindi ko in-expect na mahihilo at malulula ako ng sobra. Kaya kapit na kapit talaga ako sa mga katabi ko habang nasa cable car. Hindi nga sa OA pero talagang nakakalula. May times pa nga na tumigil ang cable car kaya talaga namang gumewang-gewang kami. At doon pa naman talaga ako takot na takot. Ang first stop nga namin ay dito sa Chin Sui Caves Temple. Napakaganda nga ng paligid at sobrang peaceful at presko ng hangin. May malaking Buddha statue at temple tower na talagang agaw pansin. Konting pasilip muna tayo dito sa Chinese Temple. At eto naman ang Chin Sui Cave Temple map. At along the way nga ay may iba't iba ring uri ng mga statue dito. After nga sa Chinese Temple ay sumakay uli kami ng cable car pataas. Mas lalo nga ako kinabahan dahil mas mataas na naman ang aakyatin namin. At gusto ko na nga lang magpaiwan talaga. At eto na nga, ramdam ko na pataasan ng pataas. Pagdating namin sa Genting Highlands Premium Outlets, sobrang daming bilihin at branded stores dito. Dito nyo rin makukuha mga souvenir photos ninyo na kinunan habang nasa loob kayo ng cable car.
Ganito naman ang itsura ng mall dito sa Sky Avenue. Ang lalaki ng mga LED screens dito kaya sobrang futuristic at lively ng dating ng buong place. Mayroon din silang indoor rides at attraction kaya hindi ka talaga maboboard kahit maghapon ka maglibot dito. After nga namin si Sky Avenue ay pupunta naman kami sa Genting Islands Premium Outlets. At sasakay na nga kami ng cable car pababa. Konting pasilip nga muna sa overlooking ng Genting Highlands. Nakaka-amaze nga pumunta dito dahil sobrang taas na namin na para bang abot kami na namin ng mga ulap. Tapos may mga buildings pa sa gitna ng kabundukan. Isa talaga ito sa pinaka-memorable na experience namin dito sa Malaysia. Hindi yung pangalokaloko na ito pagkasabay, nakalog pa itong mga ano eh. Hindi mo bawal yan. Ayun. Bawal tumayo, bawal yun. Isa talaga. Ang gumagalaw, di ba? O yung pick up. Hindi, yan ito. Yung kape ko nga. Hindi, kapit ko. Umiikot ang mga yun. Yung itim na, yung itim. At nandito na nga kami sa Genting Premium Outlets. Maraming branded stores dito tulad ng sportswear, bags, shoes, at luxury brands na madalas naka-sales o discounted compare sa regular malls. Kaya maraming tourists ang dumadayo rito para makabili ng mas murang branded items. At ganito naman ang itsura ng kanilang ringgit money. At 12:48 PM nga ay nag-lunch kami dito sa Peranakan Place. Dito mo rin talaga matitikman ang isa sa authentic Peranakan cuisine na kilala rin bilang Nyonya Food, isang unique combination ng Malay at Chinese flavors. Kaya mapapansin mo na rich and creamy na medyo maanghang ang karamihan ng kanilang dishes. Ang in-order nga namin ay Peranakan fried rice at ang sarap nito guys. Mabango ang mga spices na ginagamit tulad ng lemongrass, coconut milk, chili paste at iba pang mga herbs. Gustong gusto ko nga yung brown na toppings nila na yan. Tinry ko rin itong famous nilang sendol dessert at sobrang sarap talaga. May halo itong beans, milk at green jelly strips na very refreshing kainin. Ang laki rin ng serving sila kaya sulit talaga ang bayad. At ito naman ang kanilang menu. Maganda rin dito ang ambience ng restaurant dahil cozy at very cultural ang designs. After nga namin kumain na naghintay muna kami ng bus pabalik sa KL Terminal. 2:30 PM ang schedule ng aming biyahe at nakakatuwa dahil on time talaga ang mga bus dito. Maganda nga rin ang bus dahil spacious ang mga upuan at very comfortable kahit medyo mahaba ang biyahe. Perfect talaga para makapag-nap time habang bumababa mula sa Genting Highlands dahil halos 1 oras din ang travel time. At 4:10 PM naman ay nagmerienda kami sa iba't ibang Malaysian street foods. Eto nga tofu cheese talaga ang pinaka-nagustuhan ko sa lahat. 10 out of 10 nga ang aking rate dito. Lasang-lasa ang tofu at cheese. Around 4 ringgit naman or 60 pesos, depende sa toppings at sauce. Tinry nga din namin itong lekor, isang sikat na Malaysian snack na parang crispy kikiam ang lasa pero medyo makunat ang texture kaya 6 out of 10 lang para sa akin ito. Around 5 ringgit naman ito or 75 pesos sa atin. At 7:01 PM nga ay pumunta naman kami sa Bukit Bintang, ang heart of Kuala Lumpur. Napansin nga namin na kahit 7 PM na rito, ay maliwanag pa rin ang paligid. Isa talaga ang Bukit Bintang sa highlight ng aming bakasyon sa Malaysia dahil super lively at buhay na buhay ang buong area. Ang famous crossing nga na ito ay isa sa paboritong ibidyo ng mga turista dahil sa unique at lively na view. Nakakatawa talaga experience dito dahil kapag nag-green light na, sabay-sabay tatawid ang napakaraming tao habang halos lahat ay nagbibidyo at nagpipicture. Maa-amaze ka talaga dahil sa malaking LED screen, madaming ilaw, music at entertainment sa paligid. Tabi-tabi rin dito ang iba't ibang street foods at restaurants. Konting pasilip muna tayo dito sa Bukit Bintang Station. Ito nga ang isa sa sikat at talagang pinipilahan na Damascus shawarma at itong pistachio kunafa at masasabi ko talaga na mas marap ito kaysa sa Dubai chocolates.
39.90 ringgit nga ang bili ko dito, around 600 pesos kapag kinonvert sa atin. At ito naman ang mga menu nila. Nung natikman ko nga itong crispy pistachio kunafa, talagang balanseng-balanse ang lasa. May kakaibang aftertaste na hindi mo ma-describe pero sobrang sarap at nakaka-addict siya. May pistachio feeling din kaya super rich at creamy ng flavor. Combination talaga siya ng tamis, creaminess at crunch sa bawat bite. Ito yung Damascus Shawarma, isang viral food spot dito sa KL. Sakto pa nga na may live concert dito ang Rhythm Rain, kaya mas naging masaya at energetic ang atmosphere. After nga namin maki-concert ay kumain kami dito sa sikat na Hamidea Multi-Concept Dining dito sa Bukit Bintang. Kilalang kilala ang Hamidea sa kanilang authentic, oldest, and famous nasi kandar at rich Malaysian Indian flavors na mula pa sa Penang. Kaya maraming turista at locals ang gustong kumain dito kapag nasa Kuala Lumpur sila. Isa nga to sa mga naging favorite ko na dito, ang Maggi Goreng. Parang nga itong upgraded na pasit kanto na may egg, toge, chicken at smoky wok flavor. Kaya talaga mapapakain ka ng madami. At ang in-order naman ng mga in-laws ko ay itong kambing curry. Ang in-order naman ng asawa ko ay parang kaldereta ang dating pero unique ang Malaysia ng spices. At meron din ditong itlog ng pusit. At syempre, hindi mawawala ang carrot susu. After namin kumain ay babalik na kami sa aming accommodation. Bigla nga parang akong nasa Dubai kapag naaamoy ko tong insenso na ito. Tapos ganito ang ambience, nako, feeling mo talaga nasa Satwa, Dubai ka. At kapansin-pansin itong homeless na ito, malinis tignan, 'di ba? Ewan ko lang kung dito lang sa KL 'yan. Kapansin-pansin nga din dito sa KL na ulanin lalo na kapag gabi na. At 9 PM nga ay dumating na ang aming Grab. 18 ringgit, around 270 pesos nga ito mula Bukit Bintang papunta sa aming accommodation. Ganito nga ang aming view kapag gabi na sa aming unit. Kitang-kita ang Surya Mall at ang Twin Towers. 3 days na nga namin sa Malaysia at ito naman ang aming breakfast. Maggi Goreng at Mi Goreng. Kung matitikman nyo nga ito ay napakasarap talaga niya bilang breakfast at kahit merenda para sa ating mga Pilipino, lalo na kapag may partner na mainit na kape. Ito naman ang Mi Goreng. Very comforting at flavorful ang mga noodles dishes nila kaya nakakabusog agad sa umaga. Tinikman din namin yung soup na parang beef molo ang dating ng lasa. Warm, savory at very comforting din kaya perfect sa breakfast lalo na kapag bagong gising. Ang Maggi Goreng nga ay sweet, savory na medyo smoky ang lasa. Habang ang Mi Goreng naman ay rich and saucy at thick ang noodles ito. Ngayon naman ay bibisitahin namin ang sikat na Batu Caves. Eto nga ang ika-day 3 namin dito sa Malaysia at kita nyo naman na excited ang buong pamilya Corpus. 30 minutes nga ang biyahe mula sa aming accommodation sa Sky Suite hanggang dito sa Batu Caves. At ganito naman ang itsura ng papasok sa loob ng Batu Caves. At ganito naman ang dress code kapag pupunta ka sa Batu Caves. Bago nga kami pumunta sa Batu Caves ay nagtry muna kami ng Pani Puri, isa sa mga kilalang street foods ng India. Super authentic ng lasa nito dito sa Malaysia kumpara sa natitikman ko sa Pilipinas. Ang Pani Puri ay maliit na crispy shell na nilalagyan ng flavored water, spices, tomato filling at minsan may chickpeas. Noong tinikman ko nga ito ay talaga naghahalo-halo ang alat, asim, anghang at konting tamis. 8/10 nga ang rate ko dito. Tawan-tawa nga ang mother-in-law ko dito. 5 ringgit naman kapag gusto mo magpakain sa mga unggoy. Ang una nga namin pinuntahan ay itong Sri Ramayana Cave. Ganito naman ay itsura ng papuntang entrance sa Ramayana Cave.
Jaldi, jaldi. Jaldi, jaldi. Jaldi, 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 jaldi. Jaldi, jaldi. 15 ringgit nga or 225 pesos naman sa atin ang entrance dito. Ganito naman ang itsura ng papasok sa cave. Wow! Pwede naman sila dito ah. Pagpasok mo pa lang ay mapapansin mo na agad ang makukulay na statues at artworks na nagpapakita ng kwento ni Lord Rama mula sa famous Hindu epic na Ramayana. Para kang pumasok sa isang cultural at historical museum sa loob ng cave dahil bawat section ay may story at detailed na designs. Maganda nga rin ang lightning sa loob kaya mas lalang lumalabas ang vibrant colors ng mga statues at cave walls. Tahimik at relaxing din ang atmosphere kaya magandang experience ito lalo na kung gusto mong mas maintindihan ang Hindu culture at traditions. Bukod nga sa pagiging tourist attraction, isa rin itong spiritual place para sa maraming devotees kaya importante rin na pagiging respectful habang naglilibot sa loob ng cave. Konting pasilip muna tayo sa loob ng cave. Ano lang, dito lang. Isa rin sa mga interesting na part ng Ramayana Cave ay ang Mars Cave at ang Swayambhu Lingam area. Matarik nga ang pataas dito sa Mars Cave, kaya naman dahan-dahan talaga kami habang pataas at medyo mainit na rin. Ang Mars Cave ay isang mysterious at dramatic na itsura dahil sa natural rock formation at lighting sa loob ng cave. Samantala, ang Swayambhu Lingam naman ay isang sacred symbol ng Hindu religion na pinapaniwala ang natural form at may spiritual significance para sa maraming devotees. Maraming bumibisita rito para magdasal at magnilay kaya ramdam mo talaga ang peaceful at spiritual atmosphere ng lugar. After nga namin sa Ramayana Cave, ngayon naman ay pupunta kami sa Batu Caves. At eto naman ang itsura ng along the way nila. Para nga akong nasa India dahil maraming Indian stalls at tindahan sa paligid na nagbebenta ng pagkain, souvenirs, flowers at religious items. At eto na, papunta na tayo sa Batu Caves. Habang papalapit sa cave, mas lalo mong mararamdaman ang combination ng culture, faith at tourism na dahilan kung bakit isa ito sa pinaka-iconic destination sa Kuala Lumpur. Makikita mo nga yan napakalaking golden statue nila na kanilang Lord Murugan. Talagang maa-amaze ka sa laki nito. Kung mapapansin nyo nga rin ay maraming Indians ang bumibisita rito dahil sa Batu Caves at Ramayana Caves ay isa sa mga pinaka-importanting Hindu temples at religious sites sa Malaysia. Kaya naman dinarayo ito hindi lang ng tourists kundi pati na ang devotees para magdasal at magsagawa ng religious activities. Ang Batu Caves nga ay no entrance fee at may 272 colorful steps kang aakyatin bago marating ang limestone cave sa taas. Medyo nakakapagod pero sulit dahil maganda ang view at very unique ang experience sa loob ng cave. Makikita rin dito na maraming monkeys sa paligid kaya kailangan ingatan ang pagkain nyo, drinks at gadgets dahil minsan nangaagaw sila. Konting pasilip muna sa pag-akyat ng caves. Yes! Ang ganda! Sama-sama si Shiba. Hindi kita. Ay, ako.
experience ko nga dito sa Batu Cave ay nakakahingal at mainit dahil sa dami ng hagdan na aakyatin pero sulit naman pagdating sa taas. At syempre masaya rin sa pakiramdam dahil narating namin ang isa sa mga pinaka-famous at magandang tourist spot sa Malaysia. Konting pasilip muna tayo sa loob ng caves. After nga namin sa Batu Cave ay nagpahinga muna kami saglit. Napansin ko nga rin nakakaiba ang mga bidet nila sa CR dahil karamihan ay walang shower head na katulad sa Pilipinas. At 1 PM naman ay bumiyahe na kami papuntang Central Market, Kuala Lumpur. Isa sa mga sikat na bilihan ng murang pasalubong at souvenir sa Malaysia. Sumakay nga kami ng KTM Commuters Train na worth 2.60 ringgit or around 39 pesos sa atin. Halos 30 minutes din ang biyahe mula Batu Caves papunta sa Central Market, Kuala Lumpur. Maganda din ang experience sa train nila dahil malinis, organized at very convenient para sa mga tourist. Isa rin ito sa pinakatipid na paraan para makalibot sa Kuala Lumpur habang ine-enjoy mo ang city view along the way. Sakto naman na umuulan nung dumating kami sa Central Market kaya around 3:30 PM na kami nakapag-lunch. Kumain kami dito sa Aneka Soup at ito ang in-order namin, mee soup, kampur or beef soup. Patok talaga ito sa mga Pinoy dahil halos kalasa nito ang mga mommy noodles dati sa Pilipinas. Mainit, savory at very comforting lalo na habang umuulan. After namin kumain ay namili naman ako ng souvenirs dito sa C&M Store. Ito naman ang aking mga nabili. At bumili rin ako ng sikat na Virils chocolates bilang pasulubong dahil isa talaga ito sa must-buy chocolate sa Malaysia. At eto naman, konting pasilip muna tayo dito sa Pasar Besar, Kuala Lumpur. Makikita nyo nga rito ang local market vibes ng Kuala Lumpur. Maraming stalls, pagkain, prutas, souvenirs at iba pang mga paninda na very lively at colorful ang paligid. At syempre, bilang Pinay, hindi natin palalagpasin itong mga pre-taste na to. Galing na lahat, meron silang mga ano. Ready po ha? Ikot ako dito. Doon mauna ka dyan. Yan pa, meron pang taste. Yan. Sumayan? Sige, mauna ka na. Sila sa labas ha. Iskalawa ka na. Tara na, baka uwi na dyan. Ayan. At 6 PM nga ay nakauwi na kami sa aming unit. Nag-grab na nga lang kami pauwi dahil pagod na ang lahat. At eto naman na naging dinner namin, beef and chicken satay na may peanut sauce. 8/10 nga ang rate ko dito. Day 4 na nga namin sa Malaysia at uwian time na. At 4 AM nga ay umalis na kami ng Sky Suite at bumiyahe papuntang KL Terminal 2. Mahigpit talaga dito sa Malaysia pagdating sa baggage allowance kaya ayan, nagkalas-kalas pa kami ng gamit para magkasya sa timbang.
Napaka-memorable talaga na experience namin dito sa Kuala Lumpur. Dahil bukod sa travel experience, mas naging espesyal ito dahil kasama namin ang pamilya at sabay-sabay namin na-enjoy ang bawat lugar na pinuntahan. Ang dami nga namin na-explore mula sa masasarap nilang pagkain, religious places, hanggang sa rich culture at unique experience dito sa Malaysia. Kaya kung umabot ka sa part ng video na to, paki-comment naman kung saang lugar ka nanonood ngayon. See you sa susunod naming gala at adventure. Bye!